Maagang namulat si Dave sa hirap ng buhay sa maliit nilang baryo sa Cavite. Bata pa lamang siya nang masanay siyang makitang pawisang umuwi ang kanyang ama mula sa construction, habang ang kanyang ina namang si Aling Mila ay abala sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit mahirap ang buhay, masaya ang kanilang pamilya noon. Tuwing gabi, nagsasalo-salo silang apat kasama si Lolo Edgar sa simpleng hapunan, habang nagkikwentuhan at nagtatawanan. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho. Mula noon, tila gumuho ang mundo ni Dave. Unti-unti siyang naging tahimik at mailap. Tumigil siya sa pag-aaral dahil ayaw na niyang maging pabigat kay Aling Mila. Ngunit sa halip na tumulong ng maayos, mas madalas pa siyang gumala kasama ang barkada at umuwi ng gabi. Anong plano mo sa buhay mo, Dave? Minsang tanong ng kanyang ina habang naglalaba. Ewan ko, malamig niyang sagot. Mas lalong nasasaktan si Aling Mila dahil nakikita niyang unti-unting nawawala ang dating masiyahing anak. Tanging si Lolo Edgar lamang ang hindi sumusuko kay Dave. Araw-araw, makikita ang matanda na nakaupo sa kanilang balkonahe habang hawak ang kanyang lumang kahoy na tungkod. Luma na iyon at punong-puno ng gasgas, ngunit maingat pa rin niya itong pinupunasan tuwing umaga. Bakit ba mahal na mahal mo yung tungkod mo na yan, Lo? Minsang tanong ni Dave. Ngumiti lamang ang kanyang Lolo Edgar. Hindi lahat ng bagay na luma ay wala ng halaga, Apo. Hindi yan pinansin ni Dave. Para sa kanya, isa lamang iyong lumang kahoy na halos mabulok na. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang napapariwara si Dave. Napapasabak siya sa inuman at minsan ay nakikipag-away pa sa ibang mga kabataan sa baryo. Isang gabi, nadatnan siya ni Milagros sa may waiting shed habang lasing. Kailan ka pa naging ganyan? Tanong ng dalaga. Ano bang pakialam mo ha? Sagot ni Dave. May pakialam ako kasi kilala kita. Hindi ka naman ganito dati, diba? Tahimik na yumuko si Dave. Si Milagros ang matalik niyang kaibigan, simula pa pagkabata. Ito rin ang isa sa iilang taong naniniwala pa rin na may mabuti pang kinabukasan para sa kanya. Ngunit sa puso ni Dave, galit lamang ang namamayani. Galit sa buhay, galit sa kahirapan, galit sa pagkawala ng kanyang ama. At habang lumalala ang kanyang galit, hindi niya napapansin na pati ang kanyang ina at lolo ay unti-unti na niyang nasasaktan. Kinagabihan, nadatnan niya si Lolo Edgar na hawak muli ang luma nitong tungkod. Apo, mahinang sabi ng matanda, huwag mo hayaang lamunin ka ng sakit. Napailing si Dave. Madali lang sabihin yan, Lo, kasi hindi naman ikaw ang nawalan. Tahimik lamang si Lolo Edgar. Hindi alam ni Dave na ang matandang kaharap niya ay matagal nang may sariling sugat na pilit ring tinataguan. At ang lumang tungkod na yon ay saksi sa lahat ng sakit ng kanyang pinagdaanan. Maulan ang araw na yon nang magising si Dave sa malakas na pag-ubo ng kanyang Lolo Edgar. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang hirap na hirap nang tumayo ang matanda habang iniabot ang kanyang tungkod. Naku tay, dapat magpahinga na lang po muna kayo, sabi ni Aling Mila. Pasensya na pero nasanay na kasi akong kumikilos, sagot ng matanda. Tahimik lamang si Dave habang kumakain. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakahalaga ng lumang tungkod na yon sa kanyang Lolo Edgar. Kahit kupas na ang kahoy at may mga bitak na, ayaw pa rin itong palitan ng matanda. Minsan pa nga ay inalok siyang bilhan ni Aling Mila ng bago. Ngunit tumanggi si Lolo Edgar. Hindi lahat napapalitan, sabi nito. Habang papalabas ng bahay si Dave, nakita niya itong muling pinupunasan ng matanda. Nairita siya. Lo, isang kahoy lang naman yan ah. Napatingin si Lolo Edgar sa kanya. May mga bagay na walang halaga sa iba,
Pero para naman sa ibang tao rin, ay buhay niya na ito. Hindi na sumagot pa si Dave. Sa buong araw, yun ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Nang gabing iyon, muling nagkaroon ng inuman sa kanto. Pilit siyang pinapauwi ni Milagros. Umuwi ka na. Nag-aalala na naman ng nanay mo. Wala namang nagbabago kahit umuwi ako eh. Meron. Nasasaktan kasi sila. Napailing si Dave. Pagod na akong maging mahirap. Tahimik na tumingin sa kanya si Milagros. Hindi ka mahirap dahil wala kayong pera. Mahirap ka dahil nawalan ka ng pag-asa. Tinamaan si Dave sa sinabi nito, ngunit hindi niya ipinahalata. Pag uwi niya ng bahay, nadatnan niyang naghihintay si Lolo Edgar sa balkonahe. Apo, pwede ba tayong mag-uusap? Pagod po ako. Kahit sandali lang. Umupo si Dave habang hawak ng matanda ang tungkod. Alam mo ba kung bakit hindi ko to iniiwan? Hindi, at wala rin akong pakialam, Lo. Bahagyang nalungkot si Lolo Edgar ngunit nagpatuloy. Noong panahong akala ko ay katapusan ko na, ito ang naging sandigan ko. Napabuntong hininga si Dave. Lo, kahoy lang po yan. Hindi naman yan makakatulong sa buhay natin. Hindi lahat ng tulong ay nasusukat sa pera. Dahil sa inis at kalasingan, biglang tumayo si Dave. Puro na lang kayo salita. Hindi niyo alam kung gaano kahirap mabuhay. Nabigla si Aling Mila sa kanyang narinig mula sa kusina. Dave! Ngunit tuluyan ng sumabog ang galit ng binata. Inagaw niya ang tungkod mula sa kamay ng kanyang lolo. Ano bang espesyal dito? At sa matinding galit, itinapon niya iyon papalabas ng bahay. Tumilapon ang tungkod sa maputikan na daanan habang malakas ang ulan. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Edgar. Tahimik itong tumayo at dahan-dahang lumabas ng bahay. Tay! Sigaw ni Aling Mila, ngunit hindi ito sumagot. Hindi alam ni Dave kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. At yun na pala, ang simula ng pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Dave na tahimik ang buong bahay. Wala roon si Lolo Edgar. Hindi pa rin bumabalik ang lolo mo. Umiiyak na sabi ni Aling Mila. Biglang kinabahan si Dave. Baka nasa kapitbahay lang. Ngunit buong maghapon nila itong hinanap sa baryo. Pero wala. Habang naglalakad si Dave sa gilid ng ilog, nakita niya ang lumang tungkod na naanod sa putik. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang maliit na ukit sa kahoy. May mga petsa, may pangalan, at may nakasulat na para kay Rosie. Dahil doon, ay nagtaka siya. Pagbalik niya sa baryo, napadaan siya sa tindahan ng matandang si Mang Ben. Apo ka ni Mang Edgar, hindi ba? Tanong nito. Opo. Napansin ng matanda ang hawak niyang tungkod. Hindi niya pala iniwan yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga si Mang Ben. Hindi mo ba alam ang kwento ng tungkod na yan? Umiling si Dave. Doon ikinuwento ng matanda ang nakaraan ni Lolo Edgar. Noong kabataan nito, namatay si Aling Rosie, ang asawa niyang pinakamamahal dahil sa matinding sakit. Halos mabaliw noon si Lolo Edgar sa lungkot. Araw-araw itong umiinom at halos pabayaan ang kanyang sarili. Ngunit isang araw, kumuha siya ng tungkod mula sa natirang kahoy ng kabaong ni Aling Rosie. Sinabi niya noon, kwento ni Mang Ben, na kapag gusto na niyang sumuko, hawakan lang niya ang tungkod para maalala niya na may mga taong umaasa pa sa kanya. Natahimik si Dave. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Lahat ng gasgas dyan may kwento. Dagdag pa ng matanda. Kasama niya yan noong binagyo sila. Noong mawalan sila ng bahay. Noong magkasakit ang anak niya. Hindi bumitaw si Mang Edgar. Parang may pumisil sa puso ni Dave. Bigla niyang naalala ang sinabi ng Lolo Edgar niya. Hindi lahat ng bagay ay luma at walang halaga. Napaupo siya
habang maigpit na hawak ang tungkod. Ngayon lamang niya naunawaan. Hindi kahoy ang itinapon niya, kung hindi alaala, pagmamahal at sakripisyo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang umiyak si Aling Mila. "Kasalanan ko to," bulong ni Dave. Hanapin natin ang lolo mo. Sabi ng kanyang ina. Buong gabi silang naghanap. At habang naglalakad si Dave sa ilalim ng ulan, habang yakap ang lumang tungkod, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natakot siyang mawalan ulit ng mahal sa buhay. Madaling araw na nang matagpuan nila si Lolo Edgar sa lumang waiting shed malapit sa simbahan. Nanginginig ito sa lamig at nilalagnat. "Lo!" sigaw ni Dave habang tumatakbo papalapit. Daan-daan siyang napatingin sa kanyang apo. Tahimik lamang itong nakatitig. Lumod si Dave habang hawak ang lumang tungkod. Lo, patawad po." Hindi niya napigilang umiyak. Pakaramdam niya, muli niyang nakita ang sarili niyang maliit at walang alam. Tahimik na kinuha ni Lolo Edgar ang tungkod. Akala ko nawala na. Mahina nitong sabi. "Patawad po, Lo. Pasensya na, hindi ko po alam." Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Dave. Dahan-dahang hinawakan ni Lolo Edgar ang kanyang balikat. "Ang tao, apo, parang tungkod din." Napatingin si Dave sa kanya. "Hindi mahalaga kung ilang beses mabasag o magasgas. Ang mahalaga, may natitira pa ring lakas para tumayo." Tahimik na nakinig si Dave. "Akala mo nung nawalan ka ng ama, ikaw lang ang nawalan." Napaluha ang lolo ng binata. "Ako rin ay nawalan noon." Sabi ng matanda. "Namatay si Rosie na parang kinuha ang kalahati ng buhay ko." Nanginginig ang boses ni Lolo Edgar. "May mga gabi noon na gusto ko na ring sumunod sa kanya." Napatakip ng bibig si Dave. "Pero tuwing hawakan ko itong tungkod, naalala kong may pamilya pa akong dapat nasandalan." Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ulan. "Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw." Dagdag pa ng matanda. "Ang mahalaga ay bumabangon ka." Doon unang naramdaman ni Dave ang sakit na matagal na niyang ikinukubli. Hindi pala galit ang laman ng puso niya, kung hindi kalungkutan. At sa loob ng maraming taon, pilit niya yung tinatakasan. Tinulungan nila si Lola Edgar na makauwi. Kinabukasan, hindi na umalis si Dave. Siya ang nagluto ng almusal, siya ang naglinis ng bahay, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita ni Aling Mila na muling ngumiti ang kanyang anak. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago si Dave. Tinulungan niya si Lolo Edgar sa paggawa ng maliit na gamit na kahoy. Doon niya natuklasan na magaling pala siyang gumawa ng muebles. "Manang-mana ka sa lolo mo, anak." Nakangiting sabi ni Aling Mila. Tuwing gabi, nagkikwento si Lolo Edgar patungkol sa buhay. Hindi patungkol sa tagumpay, kung hindi patungkol sa pagtitiis. At habang nakikinig si Dave, unti-unti niyang naiintindihan na hindi pala sukatan ng pagkatao ang dami ng pera, kung hindi kung papaano kang bumabangon matapos kang madapa. Makalipas ang ilang buwan, ibang Dave na ang nakikita ng buong baryo. Hindi na siya tambay sa kanto. Hindi na rin siya lasing gabi-gabi. Sa halip, makikita siyang kasama ni Lolo Edgar sa ilalim ng punong mangga habang gumagawa ng upuan at mesa. Unti-unting dumami ang nagpapagawa sa kanila. "Aba, maganda ang gawa ng apo mo, Edgar," sabi minsan ng kapitbahay. Ngumiti si Lolo Edgar habang nakatingin kay Dave. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ang kanyang ama, muling nakaramdam ng direksyon si Dave. Minsan ay dinalan siya ni Milagros ng pagkain habang abala siya sa pagkukumpuni ng cabinet. "Hindi ako makapaniwalang ikaw yan." Natatawang sabi ng dalaga. "Bakit naman?" "Dati puro inom lang ang alam mo." Napakunot ang noo ni Dave. "Napagod na siguro akong tumakas." Ngumiti si Milagros. "At least, ngayon lumaban ka na." Dahil sa pagnanais niyang tuluyang magbago,
Nagdesisyon si Dave na bumalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning Center. Noong una ay nahihiya siya. Pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya. Ngunit lagi niyang naaalala ang mga salita ni Lolo Edgar. Walang taong huli kung marunong magsimulang muli. Tuwing nahihirapan siya, tinitingnan lamang niya ang lumang tungkod na nakasandal sa sulok ng bahay. At tila may kakaibang lakas iyong naibibigay sa kanya. Isang gabi, natatnan niya si Lolo Edgar na tahimik na nakaupo. "Lo, salamat po ah." Napatingin ang matanda. Para saan na po? "Dahil hindi mo po ako sinukuan." Ngumiti si Lolo Edgar. Pamilya tayo. Hindi tayo basta-basta susuko. Napaluha si Dave. Noon niya napagtanto na kahit gaano kahirap ang buhay, may mga taong mananatili para samahan kang bumangon. Lumipas ang ilang mga taon. Nakapagtapos nga si Dave. Hindi man yun marangyang tagumpay para sa iba, pero para kay Aling Mila ay isa na yung himala. Habang pinapanood niyang suot ng anak niya ang simpleng toga, hindi niya napigilang umiyak. Kung nakikita ka lang ng papa mo, sabi nito. Niyakap siya ni Dave. "Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo ni Lolo." Mula sa malayo, tahimik lamang na nakangiti si Lolo Edgar habang hawak ang kanyang lumang tungkod. At sa mga mata ng matanda, alam niyang hindi na sayang ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Dahil ang apo niyang dating nawalan ng pag-asa ay natuto ng tumayo sa sarili nitong mga paa. Habang lumalago ang maliit nilang gawaan ng muebles, lalo namang humihina si Lolo Edgar. Madalas na itong hinihingal at mabilis nang mapagod. Ngunit pilit pa rin itong tumutulong kay Dave. "Lo, ako na po rito," sabi ni Dave habang inaagaw ang kahoy na bubuhati ng matanda. Ngumiti lamang si Lolo Edgar. Kapag tumigil ako, baka lalo akong manghina. Ngunit alam ni Dave na hindi na pareho ang lakas ng kanyang lolo. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sa balkonahe, tahimik lamang silang nakatingin sa kalangitan. "Apo," mahinang tawag ni Lolo Edgar. "Bakit po, Lo?" "Kapag dumating ang araw na mawala ako." "Lo naman." "Pakinggan mo ako, Apo." Tahimik na napayuko si Dave. "Huwag mong hayaang mawala ang pangarap mo, ha?" Napaluha si Dave. "Huwag niyo pong sabihin yan, Lo." "Natural lang ang pagkawala," sabi ng matanda. "Ang mahalaga, marunong tayong mag-iwan ng kabutihan at alaala." Mahigpit na hinawakan ni Dave ang kamay nito. "Hindi ko po kaya kapag nawala kay Lo." Ngumiti si Lolo Edgar. "Kaya mo, Apo. Mas matatag ka na ngayon." Pagkaraan ng ilang linggo, tuluyang bumagsak ang katawan ng matanda. Isinugod siya sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, hindi mapigilan ni Dave ang mapaiyak. Pakiramdam niya, muli na naman siyang mawawalan. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras. "Gagawin namin ang lahat." Ngunit alam ni Dave ang totoo. Nang makapasok siya sa silid, nakita niyang mahina nang nakahiga si Lolo Edgar, habang nasa tabi ang lumang tungkod. "Apo," mahina nitong tawag. Lumapit kaagad si Dave. "Nandito lang po ako, Lo. Babantayan ko po kayo." Dahan-dahang iniabot ni Lolo Edgar ang tungkod. "Sa'yo na ito." Napailing si Dave habang umiiyak. "Hindi, Lo." "Panahon mo na para maging sandigan ng iba." Hindi na napigilan pa ni Dave ang humagulgol. "Ipinagmamalaki kita." Yun ang huling salitang narinig niya mula kay Lolo Edgar. Kinabukasan ay pumanaw na nga ang matanda. Nabalot ng lungkot ang buong baryo. Maraming dumalo sa burol dahil kilala si Lolo Edgar bilang taong laging handang tumulong. Habang nakatayo si Dave sa harap ng kabaong, hawak niya ang lumang tungkod. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na iyon nakikita bilang simpleng kahoy. Isa na itong simbolo ng pagmamahal, katapatan, at katatagan. At kahit masakit ang pagkawala, alam niyang may iniwan sa kanyang mas mahalaga kaysa sa pera. Isang dahilan para magpatuloy. Lumipas ang ilang taon.
Sa dating maliit na gawaan ng muebles, nakatayo na ngayon ang isang simpleng furniture shop. Sa harap nito ay may malaking karatulang gawa sa kahoy. Tungkod Furniture Shop. Marami ang bumibili ng kanilang mga produkto dahil kilala sa tibay at husay ang mga gawa ni Dave. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa pagiging mabuting tao. Hindi na siya ang dating galit sa mundo. Tuwing may kabataang naliligaw ng landas sa baryo, isa siya sa unang lumalapit upang tumulong. Hindi pa huli ang lahat, lagi niyang sinasabi. Isang hapon, tumalaw si Milagro sa shop. Napangiti ito habang pinagmamasta ng mga kahoy na muebles. Ang layo na nang narating mo. Napatingin si Dave sa lumang tungkod na nakasabit sa dingding. Hindi ako makakarating dito kung hindi dahil kay Lolo Edgar. Tahimik na lumapit si Milagros. Proud siya sa'yo, sigurado ako. Ngumiti si Dave habang pinupunasan ng lumang tungkod. Marami na ring gasgas ang kanyang mga kamay ngayon. Marami na rin siyang pinagdaanan. Ngunit tulad ng sinabi ng kanyang lolo, natuto siyang tumayo. Kinagabihan, mag-isang naupo si Dave sa harap ng shop habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Naalala niya ang dating sarili. Ang binatang galit sa mundo. Ang binatang gusto ng sumuko. Ang binatang walang direksyon. At napangiti siya. Dahil kung hindi dahil sa isang lumang tungkod, marahil ay hindi niya kailanman maiintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kahoy. Lo, salamat po, bulong niya. Sa mahinang ihip ng hangin, tila muli niyang narinig ang boses ng matanda. Tumayo ka lang, apo, at magpatuloy. At sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming taon, ramdam ni Dave na buo na siyang muli. Hindi dahil nawala ang sakit, kung hindi dahil natutunan niyang dalhin iyon habang nagpapatuloy. Sa loob ng shop, nanatiling nakasabit ang lumang tungkod ni Lolo Edgar. Tahimik, luma, at puno ng gasgas. Ngunit para kay Dave, yun ang pinakamahalagang bagay na kanyang mamamana. Dahil minsan sa buhay, bago ka matutong tumayong mag-isa, kailangan mo munang matutong sumandal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa tagumpay, kung hindi sa kakayaan niyang pumangon matapos masaktan. May mga bagay na tila luma at walang halaga sa paningin ng iba, ngunit naglalaman pala ng pinakamalalim na alaala. Ang pagmamahal at ang sakripisyo. At higit sa lahat, hindi tayo dapat sumuko sa mga taong naliligaw ng landas. Dahil minsan, sapat na ang isang taong naniniwala sa kanila upang muli silang bumangon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ng subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.